Dami natin nare-receive na question na related sa low gear or manual mode. At isa doon sa mga question na na-receive ko is, pag mag-a-apply daw ba ng low gear or manual mode, kailangan bang umapak sa preno? Well, technically, hindi nyo kailangan umapak sa preno. Pero, ang suggestion ko sa inyo, kung manual mode o yung M or plus or minus yung nakalagay dyan sa kotse ninyo o sa shifter ninyo, dapat bago nyo i-shift dyan is nasa control speed kayo or sana not more than 60 kph yung takbo ng kotse ninyo para ma-avoid na lang natin yung pag-sudden na engine brake kung sakali man, no? Yan. Then, yan, to. Kung ang sasakyan naman ninyo is walang manual mode, pero may nakalagay dyan na L or B or 1. So, ang suggestion ko sa inyo bago nyo i-apply yan, kasi i-consider niyo yan na parang first gear ng isang manual transmission. So, sana bago nyo i-engage yan, ang speed ng sasakyan ninyo is not more than 20 kph. Yan. So, kumbaga, suggestion lang to, no? Kasi for the safe lang naman din to, no? Para ma-avoid lang natin yung biglang pag-downshift ng inyong sasakyan na baka biglang maumpog kayo, mapasubsub kayo. Yan. Kumbaga, smooth shifting pa rin yung pinopromote natin. At yun nga, yung isa pang question na na-receive natin na related sa manual mode or automatic na merong L or B nga lang daw. So, paano daw ba yun? Yan, okay. Actually, yun nga, nabanggit ko na kanina, no? Pag mag-apply kayo niyan, dapat laging nasa control speed. Or imamatch ninyo yung speed dun sa low gear na ipapasok ninyo. Okay? So, yan yung pinaka-suggestion ko sa inyo. Like, for example, yun nga, may mga kotse, like for example, sa Mirage, ang makikita nyo lang dyan is B. So, bago nyo i-ship siya doon sa B, sana yung takbo ng kotse ninyo is not more than 20 kph. Okay? Kasi low gear niya yan. Then, kung halimbawa, yung kotse ninyo, as far as I know, is about Brio. Yan, L yun eh. Alam ko L. So, bago nyo ipasok yung L, edi ano nyo na lang din, low speed lang din, not more than 20 kph. Like for example, yung van na Grandia. So, meron yun, 3, 2, and L yata. So, pag pinasok mo yung 3, so dapat not more than 40 kph yung takbo natin. Then pag pinasok mo yung 2, so sana not more than 30 kph. At kung pag pinasok mo na yung L niya o yung 1 niya, so sana not more than 20 kph. So yun lang naman yung simple rules sa pagpasok ng low gear. Doon sa may mga manual mode, ayun, kahit not more than 60 kph lang yung suggestion ko sa inyo. To avoid lang naman din talaga yung bigla ang engine brake. Okay? So yun yung idea mga paps, no? So ang suggestion ko sa inyo, i-try ninyo. Try ninyong gamitin. Kahit hindi naman nasa paahon na kalsada, try nyo i-ship dyan para at least malaman ninyo. Kasi pag tinakbo nyo naman yan, halimbawa nilagay mo sa B or L, mapapansin mo, ang lakas nung arangkada niya, pero ang bagal. Pero ang ingay ng makina na, ang taas na ng RPM ninyo. So, kumbaga, kung natuto kayo ng manual na kotse, parang naka first gear kayo na hindi kayo nag-shift ng cambio. So, ganun yun. Doon naman sa idea na may mga number 3 or number 2, ang pinaka-idea lang naman doon is pag nilagay mo yan sa number 3, hindi yan magkakambyo ng mas mataas pa sa third gear. So, sabihin na natin, ang pinakatakbo mong komportable yung kotse is hanggang 40 kph, hanggang 40 to 50 kph. So, ang tendency nun, pag mas mabilis ka doon, mas umuugong yung makina. So, parang humihingi ng cambio. Okay? So, yun nga paps, no? Saan nakakuha kayo ng idea with regards low gear. Yun, so, may maraming nagre-request paano daw ba i-apply. Siguro soon, gawan natin ng video yan para at least matutunan nyo paano mag-apply ng low gear. Pero, yung idea, yan na muna.